or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. Mayang aga, syudad, probinsya, kagbilog, kalibutan sa atong sini nga pagpangalagad sa Happening Now, The Explainer, subong Sabado, Marso 14, tuig 2026. And live gyapon kita diri sa Marlu's Filipino Asian Restaurant sa Ungka Pavia, Iloilo. Ako inyo amigo, Arnel Garcia Lumbo. And of course, supod nato natong sini nga partner. Partner, good morning. Good morning, partner. Good morning gid sa aton sini nga mga viewers. Subong man sa aton sini nga mga followers, listeners. Diri sa aton sini palatuntunan Happening Now, The Explainer. Sa gihapon diri sa matahom naton nga venue, ang Marlu's Filipino Asian Restaurant di sa Pavia, Iloilo. Nalang kagigita nga magtamyaw sa aton sini nga mga kauturan nga nagasunod sa aton sini nga pagpangalagad subong Sabado sini nga adlaw Marso 14 tuig 2026 diri sa aton sini nga pagpangalagad, partners. Kag subong man nalipay kita sa mga bisita naton nga naghatag man sang tiyempo agod makigbahin sang ila sini nga eksperyensya subong man sang ila sini nga ihibalo sa aton sini nga topiko subong iyang adlaw. Do maayo gid ang aton sini nga topiko subong kay timely ini sa nagakatabo nga conflict sa Middle East kag subong man sa Israel, Iran and the Estados Unidos nga karon nag-epekto man diri sa aton sini nga pungsod kung sa diin nagtaas ang presyo sang gatong kag iban pa nga mga balaklon bangod sining ilinaway dito kag ang apektado among aton sini nga mga kauturan nga mga OFW, partners. Yes, and speaking of OFW, no, isa sa mga programa sa Iloilo Provincial Government, no, paghatag bulig, paghatag assistance sa aton nga mga overseas Filipino worker. Umalin sa una, partners, madumduman mo, no, ang isa sa mga opisina nga masako, yes, ang Iloilo Provincial Employment Service Office, no. Alin sa kay Sir Bobet, dumduman mo, no, hasta subong kay Ma'am Cynthia, aton sa nga mga nga dilapit yung bisita subong, yes, mag-share sa latest nga update and the information about sa bulig sa aton mga overseas yes, Filipino worker nga taga probinsya sa Iloilo. Taga naton sa kiginan sa pagpanamyaw ang department head sa Provincial Employment Service Office sa Iloilo Province, si Ma'am Cynthia Dario. Ma'am, good morning. Welcome once again diri sa Happening Now, The Explainer sa Marlu's Filipino Asian Restaurant. Sir Arnel, good morning. Sir Paul, good morning gid. Good morning, and of course, nagapasalamat gid kita no sa pag-invite nyo diri sa subong sa aton sa Marlu's the Filipino Asian Restaurant kag sa inyo nga programa Happening Now, The Explainer. So, it is an honor to be here with you again. And ikaduha ko na hindi nga pagkanto, pagbisita. And of course, pasalamat man kita kay because kanami isang ambience, kanami isang lugar. Kag pasalamat kita kay Sir Jake sa pag-abibargid sa aton diri sa iyang matahom nga restaurant. Yes. yes. Mangin una siguro naton yung pamangkot kay Ma'am Cynthia kay partner ang Peso Iloilo Province nakakuha karon sang atensyon nagikan sa national government bangod man sining ginahimo no nga pag-facilitate sa aton sining nga probinsya sa kinahanglanon sa aton sining nga mga OFW didto sa mga pungsod nga kung sa diin apektado sang conflict sa karon sang US, Israel and Iran. Yes. So gusto ko lang may balaan, partner, kung paano nag-umpisa bala ang ining peso sa may Iloilo Provincial Government agud mapatpat ini ni Ma'am ni Dr. Cynthia Dario diri sa aton sini nga pagpangalagad. Paano gid ini nag-start? Sino ang labing unang peso officer sa probinsya sang Iloilo kag anong mga challenges nga ginatubang sini antes nga na ano gid no natigayon ginaton nga ma-institutionalize kag subong dako na gid ang bulig sa tagsa ka mga Ilonggo sang aton sini nga provincial peso. Dr. Cynthia? Yes sir, no, ang peso, the Public Employment Service Office, amo ni siya ang pinaka-baby or ang
pinakalibayon gid nga departamento sa Iloilo Provincial Government na establish ang peso in 2016 by virtue of an ordinance 2015-122 nga sponsor by then Vice Governor Vice Gov Tupas. Kay natabo ini sir kay because may ara kami nga job fair sa lobby. And pag-agi ni Vice Gov that time, gin-approach siya gid si Sir Bombits, ang amon nga former Yes. department head. So, sili nga Bombit nami ni ang activity niyo, nami ning ginahimo niyo kay because damo ang inyo nga mabuligan nga makakita sang obra. And right there, gin-approach siya si Sir nga sili nga maga-sponsor ako sang ordinansa wherein establish naton ang peso diri sa Iloilo Provincial Government. So, it started there, sir, no? Kag, of course, ginhambalan niya man that time si Mami Mishaton nga siya ang maga-sponsor sang ordinansa for the establishment of the peso in the Iloilo Provincial Government. So, it started there. Nag-start kami nga si Sir ang amon nga department head, si Sir Bombit Tirador Hilar Jr. And ako that time, ara ako sa HR office. And naghambal si Ma'am Alma nga syempre, sining niya, sige si Cynthia na lang makapot sa peso. So, it started there. And of course, madamo pasang inagyan ang peso before ni siya nangin opisina but ginkaluyan man kami with the support sang aton nga gobernador that time ni Gov Tatay na-establish gid ang peso. And of course, pinaagi man sa support sang aton nga mga partners sang aton nga legislative body. So here we are right now. We started with zero and now we are already a big family sa Iloilo Provincial Government and madamo kita sang serbisyo kag mga programa kag isa nakadako naton nga obra is ang aton nga programa para sa mga OFWs wherein may ara kita nga sentro, sir, no? Ang ini nga sentro ginatawag naton nga Overseas Filipinos Migration and Development Center kag ang ordinansa sini gin-sponsor sang aton nga board member from the 4th district ni Board Rolly Distura. Kay because nakita niya kung ano ang plight sang isa ka OFW kag gusto niya gid nga buligan ang mga OFWs. That's why makahambal kita right now nga almost 40% sang aton nga obra sa opisina. Of course, nagabruligay kami no with my team, with my peso team for all the services naton sa OFWs kag sang amon man mismo nga mga regular nga program sa opisina. Nababalaan na to, no? Paano nagsugod kag subong establishado na, no? Fully established na ka Public Employment Service Actually, Office partner, subong lang ko nagka-ideya nga si Anay Vice Governor Buboy Tupas Pagali ang nag-umpisa gid sini, no? Kag nangin congressman sa 5th district. So, ang nangin una gid gali, labing una nga peso manager or head sa probinsya sang Iloilo, amo gid iya si Sir Bombet Hilar, Dr. Cynthia. Yes, oo, siya gid ni ang ang unang hepe kag siya gid ang nag-umpisa kumbaga hambal gani ni Sir siling halin sa pagpangaluyag Yes. ya kuno hasta nga nagbata hasta nga nagpamilya now. And amo na ganing hambal ya we started with zero and now we are already something. Kay dako na gid kami kag ate nalipay man siya kay Yes. because ang ginbayaan niya nga posisyon kag obra ate do nami man ang amon subong nga nga performance Yes. kag of course ginasuportahan gid kami sang aton nga gobernador ni Gov Toto. That's why we could not have all this without the support of both the executive and the legislative bodies, sir, in the Yes. Iloilo Provincial Government. And of course, ang amon man nga mga stakeholders. Kag nami gid partner, no? Yes. Kay ang ordinansa nga naga-institutionalize ang peso Iloilo kag sang sining aton bala no sining aton nga pagbulig subong sa mga OFW naton sa luwasang pungsod. Si board member Rolly Distura sining nag-sponsor. So basi next week, no, mangin bakante man siya, may imbitar man naton siya diri sa aton sini palatuntunan agud makahatag man sang dugang information about sini partner. Yes, correct na, no? Kag kanami na subong ang nadangtan despite sa mga trials, challenges Yes. sa Public Employment Service Office but still, no? Ari nag-serbisyo. And speaking of service, Ma'am Cynthia, kamusta na? Ano ng status subong, no? Sa ato sa mga OFW nga nagpagig-aon sa talatapan, especially sa sining kinagamo sa Middle East.
as of the moment, Ma'am Cynthia? Nag-start balang tanong, nag-umpisa naman ang kinagamo sang February 28. So right there, may ara kita yung nga task force Bulig Ilonggo through an executive order. So ang aton nga gobernador no naghatag direktiba sa aton nga i-activate naton do nga ara na ginman ina siya, but since nga nag-heighten naman ang kinagamo, so right there gin-activate nato, nagpagwa kita sang aton nga mga emergency hotlines, and nag-umpisa kita panawagan sa aton nga mga Ilonggos dito sa Middle East nga affected nga makig-angot sa aton opisina para nga mabalaan naton kung ano ang ilang nga request or mabalaan naton ang ilang nga sitwasyon. Kay ti ang gusto ni Gov Sinada sir is mabalaan niya kung ano ang sitwasyon sang mga Ilonggo dito, sino ang mga Ilonggos nga affected, kag mahatagan sila sang assistance if and when kinahanglanon nila ini. So every day no may ara kita nga running total. So ang ini nga mga datos naghalin sa mga kabanwahanan mismo, kay may ara man kita nga mga municipal peso managers, ang aton nga mga OFW organizations, and of course ang aton nga mga barangay peso coordinators. So we could not do this alone, Sir Arnel and Sir Paul. So with the collaboration sang aton nga mga partners sa grassroots, nagahatag sila sang data sa aton everyday, kag dira mabalaan naton kung pira ang aton nga running total. So again no, ang nagasulod sa aton nga datos is ang nagapakig-angot sa aton. That's why I've said nga ang total naton is running and cumulative every day. Kag gina-update naton ang aton nga mga partners man kung ano ang mga sitwasyon dito, kag kun bala need nila nga pag-repatriate diri sa aton sa Pilipinas. And as of now sir, may ara kita nga na profile no, 12,333 ang aton nga na profile nga mga Ilonggos dito, meaning ang ini nga mga Ilonggos dito gid ini sila ya sa site mismo sa Middle East. Kag balaan naton kung sino ini sila, kay ang hambal ni Gov is dapat balaan naton kung sino ini ang mga Ilonggos nga affected dito sa Middle East. So ining mga Ilonggo nga ini Dr. Cynthia, kay we know nga naga-communicate kamo sa ila, nagapadala kamo sang naga-exchange kamo sa mga messages sang mga Ilonggo naton didto. Ano gid man bala ang real situation didto, kay man makita naton sa news do puwerte gid yang kinagamo, pero according naman sa iban nga mga information nga nakuha naton sa mga kilala naton didto, kampante man sila didto, kang iban hindi man gani gusto magpauli apisar nga may conflict nga nagaluntad o kung nagakalatabo subong, Dr. Cynthia. Yes, ako mismo sir no, may ara gid ako yang real nga communication. Like may isa ako kahinablo sa UAE, naghambal siya nga hindi kita magpa apekto gid, kay because especially sa UAE sir, safe sila didto. Kag nami ang ilang nga kahimtangan dito only nga at times medyo do ano man sila apektado because mabatsyagan nila ang mga nagakalalupad nga mga eroplano or mga ano dira. But moreover okay ang ilang nga sitwasyon dito, but there are those man nga nagahambal sir nga like ang aton nga mga especially ang mga domestic helpers naton dito no, siguro they are affected mentally, may ara gid siya nga nagahambal nga gusto na gid nila magpa-repatriate. So that's why ang 42 naton nga na profile as of the moment, ginhatag naton ini sa Department of Migrant Workers through the link nga ginhatag nila sa aton para nga maproseso ang ilang nga pagpauli diri sa Pilipinas. Aso sa numbers ma'am, may problema nagligad no nga bangod ang iba nagambal nga daw hindi updated ang ining numbers nga ini no, pero ano gid bala ang explanation diri sang peso naton, kay man may iban gambal nga kadamo sa amon diri nga mula ng lista sang peso din halin ining data kag paano ini no natipon ini mga data nga ini, Ma'am Cynthia? Yes, ang iba nagahambal gid man nga ari pa kami di nga angaway kami sa listahan or ang inyong nga listahan is not complete. Yes. Ang amon nga listahan sir is not complete that time because ang amon nga datos lang are those nga naga-communicate sa amon, are those nga naga-connect sa amon, are those nga nagapalista sa amon. That's why through the help of our municipal peso managers, OFW organizations, and our barangay peso coordinator, sila ang nagahatag sang datos sa amon, kay ti nangayo man kita bulig sa ila nga i-profile nila ang ilang nga mga himata or ang ilang nga mga kasimaryo or kasimanwa didto para nga may record kita. So that's why ang aton nga record is nagadugang every day. That's why ang iban wa ay pa na record because
datos or datas are coming in pa. So amo na nga hindi pa naton malista completely gid because ang aton nga listahan are those nga nagpalista lang gid sa aton, Yes. are those nga nag-communicate sa aton. But nevertheless, medyo dako-dako na subong ang aton nga suma total. So bali updated naman no nakasulod ng mga data coming from the municipalities kag amo na ni subong ang ginabasihan man sa aton sa nga peso agon mabalaan tagid ang real numbers ng mga OFW ngayon ni Ma'am Cynthia. Yes, so okay, may nakuha man kita nga data sa OWA no nga ang Ilonggos dito sa Middle East are more or less 20,000 sir. And as of now ang aton nga data nagasuma total mga 13,000. So meaning may ara pagid man siguro nga magasulod pagid nga data sa aton. Kag ang data sang OWA nga ini of course ang nagaagi lang ni sa Yes. ila, meaning those nga mga documented kag mga active OWA members. So that is why ang aton nga data nga ini subong currently may or may not be the same sang data sang OWA. But ang aton lang gidya is ginapasiguro naton nga ang aton nga data, real time data, Yes. kag sigurado kita ya nga ang aton nga listahan are those really Ilonggos nga affected dito sa Middle East. Oo. Yes. Kana may gid no. Kag ma'am ang for example kung wala sila kontak kami ang direct contact atong mga napektuhan sa gera sa Middle East. Kag pamilya nagakabalaka diri no, nagakabalaka sa sitwasyon sila pamilya dito mga OFW. Pwede ba sila maka-coordinate sa opisina mo para from time to time may ara man sila makuha nga update? Yes, good sir, no? Amo na gani nga nagapanawagan kita nga pwede gid sila ka-coordinate sa aton because we are on a 24/7 operation. So me, together with my staff, may ara kami hotline numbers nga Yes. gin-post, sir, for them to contact us anytime. Kag ang akon man nga experience is maistorya lang sila or ma-communicate sila the fact nga ginapangamusta naton ang ilang nga sitwasyon, it really helped them because somehow nagamag-an ang ila pamatsyag kay do may ginapautwasan sila and ginahatagaan naton sila sang giya kung paano sila mag-process nga makapauli diri sa Pilipinas. So at least karami no kay may kuan may coordination touch. no may Yes. coordination May coordination. may kuan may availability sa 24/7 no Yes. access sa aton nga Iloilo Peso province sa partner. May na-endorse na kamo ma'am sa DMW naton nga manugpuli or papuli gid ya pangod sining krisis dito. Sir, may na-endorse kami nga 42 nga Ilonggos nga nag-request nga mapauli and gin-submit na naton ini sa link mismo nga ginhatag sang Department of Migrant Workers and we are monitoring kay ti sa subong balaan taman may ara na gid man Yes. nga nag-open air na may ara naman nga mga flights but kun wala kuno sang flight in that area Yes. they are being transported sa area wherein may schedule na nga flight going back to the Philippines and pag abot nila sa Manila ang akon nga staff like si J-Boy siya gid na ang naga-monitor kung bala may Ilonggo nga manug-abot diri sa Iloilo. So pag abot nila di ma'am, ang inyo talatapan anong gina-offer nga mga serbisyo ano pag inyo mga bulig ang mahatag sang peso naton pag abot nila diri? Pag abot nila diri sir no, if time allows nagasugat pagani kami sa ila Yes. sa airport even night time. And right there mismo gina-pre-assess na namon ang aton nga mga Ilonggos nga nag-alabot. And then we told them nga makadto sa opisina or Yes. they can apply sa aton nga programa like may ara kita yang regular program and that is the financial assistance to repatriated OFWs. Yes. Kag ang ini nga programa gin-sponsor ni Board Rolly Distura ang ordinansa. So nagahatag kita sang one time nga 10,000 financial assistance kag madala sa criteria naton ang nagakalatabo subong because of the crisis in the Middle East. So mag-submit lang sila sang documents kag i-process naton ang ilang nga payment or ang ilang claim sa aton nga opisina. But pagwa na sa opisina sir, syempre may ginapang-agya na siya nga mga offices so it is beyond our control but nevertheless within the most 2 weeks makuha na nila ang ilang claim.
So 10,000 ma'am, no? Ang Yes, ilang, And for those man sir nga need nila ang psychosocial support, may ara man kita nga programa nga na-lodge sa PSWD, no? May ara kita nga Prime. So amo ina gina-refer man naton ina sila didto kay ti nabala naton nga kung mag-abot sila, some of them may anxiety pa, may ara Yes. pa nga syempre mga distress nga daan. So ang state of mind nila kung kaisa nagalain pa ang pamatsyag nila, and there are those nga nagamalasakit pa gani. So gina-refer naton iniili sila sa aton nga mga concerned agencies for assistance. Kag since or prior sa sining ginagawa mo sa Middle East, no? So for kamusta ang assessment natin sa last year, kag ang mga dugang pa nga mga activity or program plans for this year, kay we all know sang nagligad to nagkakandak kamo sang the first ever, no, nga OFW Summit sa May Pasig City last year, no? Amo gitong pinakaunang OFW Summit. So ang kada tuig sang opisina sa Peso sang nagapuhay no bag-o nga mga innovations or programa gina-set man kay gina-presentar sa aton nga gobernador, Ma'am Cynthia. Yes, last year, that was November, no? That was the first ever OFW Summit nga held naton sa Pasig City. Kay tibalaan man naton nga ti once nga organisado, no, ang aton nga mga OFW organizations kanami sang pag-deliver sang services. That's why gintipo naton ang 35 organizations nga na-organize na naton sa probinsya sang Iloilo, and nag-held kita dito sang first ever OFW Summit, in which it was attended by more or less than 1,235 ng mga Ilonggos naton dito. And ang kanami pagid is every time mga kita bulig ni sa ila sir, no, kadasig sang response nila, they are very supportive kag naga-cooperate gid kita sa aton nga mga kinahanglan kag sa aton nga gina-request sa ila. So mas nami nga organisado because mahapos ang pag-implementar sang programa, kag if and when may mga programa man ang mga national government agencies, maka-avail ini sila sang aton nga mga programa nga gina-offer man sa ila. Kag sila gid mismo ang aton nga sila gid mismo ang aton nga ginatap sa grassroots para nga maghulag. So amo na nga ginapasalamatan gid naton sir, no, ang mga LGUs nga nag-organize na sa mga OFW associations nila. Kag right now may ara na kita mismo sa provincial, may ara na kita nga provincial officers for this, wherein madasig ang pag-cascade, madasig ang pag-implement, kag mahapos ang pag-coordinate, kag nami kay nagaburuligay kita tanan para sa aton nga mga OFWs. Aside sa na, may mga help desk kita, no? And even ang aton nga up to the barangay level, no? May mga barangay employment service officer kita. Yes, so may ara kita nga mga barangay peso coordinators, wherein iniman sila ang mga right hand or sila man ni ang nagaubra sang ubra para sa mga kabarangayan nila. Like kung may mga activity ang aton nga mga municipal peso, may job fair, may SRA, sila ni ang ginatap man sang aton nga mga municipal peso nga magdala sang mga applicants or even sa anti-illegal recruitment, sir, no? They are being informed, gina-advocate naton ini sila kay ti one way of protecting man sang aton nga mga Ilonggos is hindi sila mabiktima sang ginatawag naton nga anti-illegal recruitment. Kag kita man mismo, if and when may mga invitations, no, ang akon nga staff si J-Boy nagakandak na siya sang mga migration and development forum, wherein ginahatag naton sa ila ang importansya sang pag-organisar sang OFW association, kag nagakandak kita sang ginatawag nga financial literacy. Kay tibalaan man naton kung OFW kung kaisa, no, need man naton i-advocate or need naton sila inform kung paano ang importansya sang pag-save sang kwarta nga ginaganar man mismo sang ila nga mga pamilya dito sa Sagwa. So amo na siya ang mga advokasya naton kag gina-continue naton ina every year. Kag ang importante pagid do nga tiiyan isang Department of Migrant Workers, but naglisensya kami nga kung pwede man kami makakandak sang anti-illegal recruitment para somehow makabulig man kita minimize ang ginatawag kiti sa subong balaan taman, especially sa mga kabarangayan. Correct. Sir, may ara pagid nga mabiktima sa mga anti-illegal recruitment, kag some of the cases nga ginabuligan namon sa opisina are those nga naglakat because they are victims of illegal recruitment. So si J-Boy damo na siya may na-solve nga cases, mga backdoor policy, and those nga lain-lain nga instances wherein nakabulig man kita kag nangin paagi man kita nga na-save naton ang life
lives ng aton nga mga distress OFWs. Ang ining programa kag ining ginahimo subong sang peso naton sa probinsya sang Iloilo, hindi ini maging posible no without the support sang aton sini pinalangga nga gobernador, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Ma'am, Yes. ano ka suportado ni Gov Toto ining aton nga programa subong sa peso kay man nahibaluan naton always gid si Gov Toto naga-update sa imo sa sitwasyon man sang mga OFW naton sa luwasang pungsod. Ang aton gobernador very supportive gid Sir Paul. Why? Ang aton nga mga programa on top nga may mga ordinansa ini, so balantaman kun may Yes. ordinansa meaning baskog siya, may layi siya nga ginabasihan, and on top of that may budget Yes, nga yes. nadala. So hindi naton ma-implement ang aton nga programa maskin ano pa kanami isang programa ta kun wala sang budget hindi Correct. naton ma-implement kag of course dira nagahulag ang aton nga programa ang pag-implementar naton Yes. because it carries with it the budget. So sa aton mismo nga FAR OFW sa ordinansa sini sir may ara ini siya nga 21 million. But kung kulang ang aton nga budget, like magnubo ang budget naton for this year, kay Yes. ti hindi lang man kita nga departamento ang nagapangayo sang budget mo. True. So, posible man nga maganubo-nubo siya, but if and when nga magkulang siya, so nagapangayo kita sang supplemental Yes. budget para nga ti in a way ang aton nga utilization hindi man maapektuhan kay ti dapat nga ang aton nga programa kag ang aton nga pag-utilize ang mga programa naton dapat at the end of the year almost ma-utilize man naton para at least we have a good budgeting nga ginatawag. Kag even no, bangod sa sining crisis sa Middle East, nga masigub ko may mga pangita pagit sa additional nga budget for peso no para sa aton OFW medyo sanya Ma'am Cynthia. Yes, oo. Kay ti ang aton nga gobernador no, always supportive gid kag actually may mga lihok ang aton nga gobernador if and when no ang aton nga budget magakulang so naga find means na si Gov para nga may ara pagid kita nga funding support nga igahatag sa aton nga mga distress OFWs, but hambal ni Gov ang aton nga tagaan are those nga magpauli diri mismo sa Iloilo. Ano mga naka-line up nga activities, upcoming activities sa aton nga Iloilo Province Public Employment Service Office Ma'am Cynthia? Sa Subong ang aton nga mga regular gid nga program Sir Arnel no ma-kick off na ini. In fact kahapon nagkanda kami sang orientation sa aton nga mga peso managers wherein ang aton nga mga employment programs maumpisa na kita. So last Thursday nagkanda kami sa job fair kag nakaluyan man nami man ang results ng amon nga job fair. So that's our regular program. And for this year may ara kami nga mga program. Kay ti ang programa naton wa lang kita nagalimit sa programa sang dole nga gina-implement naton. But on top of that, si Gov naga-provide gid sir sang budget para sa mga localized nga programs ni Peso. Example, kung may ara si dole nga tupad, kami may cash for work. So meaning may counterpart program ang Iloilo province kang program ni dole. So we have the cash for work and kung may SPES si dole, the special program for employment of students wherein amo ni siya ang programa sir nga nagahatag employment sa aton nga mga estudyante during summer and Christmas vacation. May ara man kita nga STEP. So ang SPES, ang counterpart niya sa province is STEPS, short-term employment program wherein nagahatag man kita sang short-term employment program para sa mga kabataan. And kung may ara man si dole nga GIP, the Government Internship Program, ang aton sa provincial capital, ang aton sini is the PIP, the Provincial Internship Program. So meaning kanami no, kay even wala kita sang funding support but ginatagaan man kita. Yes. May ara gid kita nga budget nga na-allocate sa aton nga mga programa nga gin-localize naton. And of course, ang job start naton maga-start na ini siya. It's a full employment package man nga may ara kita sir nga mga employer partners wherein later on iga-absorb ini siya sang aton nga mga partner employers ang aton nga mga would-be job starters. So nami no it started with the LST, gina-train Yes. sila and then may technical training
and then internship until such time nga gina-absorb ini sila sang aton nga mga partner employers. So it's a full employment package from LST to internship. So amo na ang nami nga programa nga gina-implement naton. May iya man isang dole but may ara kita sir nga 100% man nga funding nga gin-provide sa aton ni GovToto. So kanami lang gid kay because even ang programs ni Dolly sir may ara gid kita yang nga localized nga program nga gina-implement mismo. So on top of the programs of Dole nga gina-implement ni Peso, may ara gid kita yang nga localized programs wherein ginahatag man naton ini sa aton nga mga kabanwahanan kay ti sila ini ang aton nga mga direct constituents. So ang impact sini instead of, kuwaon pa sang local chief executive ang budget sang sweldo sa iya nga kaban, si Iloilo Provincial Government mismo ang nagahatag sang funding support wherein ang mga bata nga gina-employ nila as beneficiaries ma-discover ang ilang nga skill set and later on gina-absorb pa ini siya sang aton nga mga LGUs. So amo na ang beauty sang aton nga programa. Kanami lang kay may impact siya because nakabulig siya sa pagpangita obra sang kabataan mismo. Yes, kaya ka na, from internship to employment, no? Yes. OJT ka kumbaga, tapos after OJT, makaubra ka na. Makaubra ka na dayon. At least may kasiguraduhan So, ka partner, yes, no? correct. Siling bala nga nag-ara ka sa internship program and after sina, hindi ka na yung nga siling makadto ka pa sa patag-awayan sang mga fresh graduates nga nagapalumba pangita obra kiti balang Correct. taman subong no tama ka budlay mangita sang trabaho mangita sang obra pero iniiya halin sa internship program pagkatapos mo automatic may obra ka na so silingon may pangsustener ka na sino gasto sa kaugalingon mo may bulig ka pa sa imo sining nga pamilya so amo ning Correct. beauty sa Yeah. sining programa nga ini sang aton sining nga Peso nga ti internship after internship may ara ka na iya sang tupan nga trabaho o kun obra ma'am Cynthia. Oo, naga-internship pa lang sila sir, naga-LST pa lang Yes. sila, may bayad na ni May sila, bayad. regular Yes. minimum wage, they are being paid 550. Pag Yes. technical training nila, may bayad man ni sila. Pag internship nila, may bayad pa sila. So, Yes. there are cases gani nga, depende sa sa readiness kang mga kabataan. Kung kaisa shortcut na ng ilang technical training kay kung makita sang employer nga daw employable na sila, Yes. gina-absorb na sila Wow. automatic. So, gina-absorb sila so they become a regular workforce na sang aton nga mga partner employers. Kag ti kanami man kay because Yes. ang aton nga mga partner employers every year no they are supportive man kag nanamian man sila sang programa naton nga Jobstart. So amo ni subong gid ang manog-kick off naton nga programa on top of our regular programs wherein next week siguro ang amon nga opisina kun masako kami subong umpisa next week magadugang ang pagsako sang amon nga opisina. But we are happy to serve. Kanami lang partner Kanami. kay ang programa ni Peso gin-design gid bala agod nga mangin sustainable ang mga halin sa internship program kag makatrabaho gila yon. Kay man ang iban kun wala sila kasiguraduhan sa after internship program basi mambal sila nga Doc Cynthia pwede nga ma-intern na lang kuya kay may sweldo na ako sa internship program after sini wala ako kabalo kundi na ako maobra kundi ko Correct. makanto so basi mambal bla iba niyo pwede extend ko na lang na internship program ko kay wala man ko landingan nga trabaho Doc Cynthia. Yes, no kanami no kahit pag-umpisa nila as long Yes. hindi lang sila magwa sa programa. Yes. Kay kung kaisabi ang mga kabataan balanta man subong ang mga ulihing tubo no. Ara sila sa programa. But kung may gina-applyan sila sa sagwa nga mga partner Yes. employers manamon kung kaisa hindi sila makatiis ang kadugayon. Kay this program will run up to 6 months. So gina-absorb sila man sa mga companies outside nga mga partners namon but nevertheless okay man na siya kay employment man gihapon Yes. ang tupaan nila. Ma'am, speaking of mga employment program, no? Dumduman ko na or ma-recall sa unang ang Peso may kuan pa na may
special Yes, program for special employment program for employment of students. Oo. We've been implementing that, Ah, okay, sir, wala pa. every year. Kag ang nami pagid gani kay ti may ara kita duwa na ka scheme ang pag-implement namon May ara kami nga 60-40. Ang 40% gina-shoulder ni Dole. Ang 60% gina-shoulder ni Iloilo Provincial Government ang sweldo para sa mga kabataan. But may ara gid kita yung nga 300 beneficiaries wherein ginasweldohan sang Iloilo Provincial Government kag taas na ila subong nga rate ha do it run 600 plus ng ilang rate every day. Mataas pa sa job order namon sa Oo. opisina. Daily. Imagine for 20 days pinakanubo 20 to 72 days na sir ang work period but kami ga-implement kami 20 days. So 600 6 times 2 more or less makabaton sila mga 13,000 for 20 days. So dako nga bulig Dako sa gid. ila. Oo. Paano naman pag-apply, especially sa mga estudyante, mga pigado, pero deserving, bala nga mga estudyante nga willing mag-avail sa ng programa sa aton Iloilo Peso? Pwede gid sila sir kakadto sa opisina, mag-apply, magdala sang ila nga mga kinahanglanon nga documents and we do try to orient them. Gina-screen naton ini sila. Kag of course gahatag man kita slots para sa mga LGUs naton. But every day may ara man kita da nga area wherein nagabaton kita sa aton nga mga walk-in applicants. And also sa aton nga mga job referrals every day damo man kakadto sa aton for job referrals naton kay we continue to partner with our employers nga naggusto magpa-post ang ilang mga job vacancies wherein ang aton nga mga applicants they try to scroll online or face to face and then we do give referrals also to them kag gina-follow up naton ang status ang aton nga mga applicants sa aton nga mga partner employers. But as to our programs pwede gid sila kakadto sa opisina kay ti open man kita every day but subong abinote nag-compress 4-day work week kita so pwede sila kakadto Monday to Thursday to apply for the menu of programs nga gina-offer naton. But of course subject gid ini siya permi sa qualifications and requirements. Kagib mo na importante. Hindi lang kay ma-avail ka pero hindi ka qualified, no? So, useless lang yapon. Pero kung qualified ka, maka-avail ka gid sa Maka-avail programa, ka no? gid. Kag una gid is dapat taga-probinsya ka gid kay Taga-probinsya Iloilo. gid, yes. Oo. Taga-probinsya gid. Hindi Kaya pwede isa- ang iban nga probinsya ka lang kung taga-syudad, dapat taga-Iloilo province ka gid. Yes, Isa sa mga oo. requirement, no? Top requirement. Oo. So amo na sir no, kadamo sa aton nga programa, may regular program kita and also isa pa gid is nagakandak kita sir CDSP, ang Career Development Support Program wherein naga-partner naman kita ni sa mga HEIs, sa mga state colleges and Yes. universities. Nagakandak kita sa Career Development Support Program wherein nagahatag kita sa mga in-demand jobs, what are the most trending jobs after 5 years or like nagahatag kita man sang life skills training sa mga kabataan kag the proper attitude towards work kung mag-enter na sila sa world of work. So, nagapartner naman kita sini sa aton ng mga secondary schools province-wide. Nagakandak kita sang advocacy sa ila kag at the end of the year gina-consolidate man naton ang ini kung pila na bala nga mga kabataan ang nakandakan naton sang Career Development Support Program. So, on the HEI naman ina nga part naton nga mga programa naton. Kulang tamo kadamo sang programa, no? Kag different Kadamo nga gid, mga sir. nga mga categories pwede maka-avail sang programa sa aton nga Iloilo Province Peso, no? Yes. Nga isa-isa mo mamsin. Yes. Kag may isa pa gid yes. sir. May May ara pa. kami nga tool subong kon si Dole may PACE ang job portal. Oo. May ara kami nga ginhimo nga system sa opisina what we call the EFPS, Employment Facilitation and Protection System wherein halimbawa mangayo si Gob sang datos sa aton no may ara kita ya data bank. Cynthia gusto ko may investor sa Kalinog. Gusto ko mangayo sang skilled workers sa Kalinog. So right there maka-generate kita. Makahatag kita sang mga workforce coming from Kalinog or depende kung anong pangayoon nga data sa aton. So, right there, maka-generate ang aton naman sina nga focal is si Andy. Siya naman na ang naga-generate sa mga needs ng aton nga mga partner employers. And we do try to continue our partnership with the employers kay naga-site visit man kita sa ila, nagapangamusta kita sa ila, kag of course, nagapamangkot man kita with regards sa aton nga mga applicants. Nga buligan man nila, kay especially kung may mga job fair kita, no, kung pwede pa gani, i-hired on the spot nila, Yes. kay kung gamay naman lang ang mga kinahanglanon, may ara man kita da ang mga help desk agencies sa kilid nga gina-provide wherein ma-comply nila ang mga requirements for them to be HATS ang tawag sina or hired on the spot.
Sa subong partner makambal ko nga apisar nga nag or ara na sa iya sining retirement si Anay Peso Head Bombet Hiler. Nagapati ko nga samtang nagalantaw siya sa mga balita, no? Nalipay siya sa sitwasyon sang iya sinitalatapan sang sang sitwasyon sang iya sini opisina nga ginpangalagaran sa Malawi nga tinion kay man ginbilin niya ini sa kay Dr. Cynthia Dario nga tisubong ginahimo gid ang mga gintudlo man ni Sir Bombet sa iya during sang ila sini nga pag-updanay. Doc Cynthia. Oo, nalipay man si Sir sa amon subong kay ti nakita yaman nga very active subong ang amon nga Yes. opisina, and of course from time to time ginaguide yaman kami gihapon kay ti balamo ti palangga ni Sir ang opisina Yes. sa tanan kuno nga opisina nga na anahan niya ang peso gid ang iya nga pinakapalangga nga opisina, so that is why love ya gid ni ang peso kag hasta subong no from time to time Yes. gapangamusta ini siya sa amon kag of course nagapangayo pa kami kung kaisa guidance sa iya kag ginabuligan ya gid kami gihapon. So, ang nalabutan sa Iloilo Province Public Employment Service Office, alin nga gintukod din, gin-create, up to now, ma'am, lawig na gid, no? Ang nalabutan niya kag mga services kung lang taon na to, nalin sa pag-establish ni hasta sa present, kadamo na gid sa nabuligan. Oo, kadamo na kita nabuligan kag ti we never stop kag naga-conceptualize pagid Yes. kita sir sa mga bag-o nga programa. In fact, this year may bag-o kami nga programa for the children of OFWs. This ordinance gin-sponsored before ni Vice Gov Tingting and gin-continue subong ni board member Joanne Herminanda. Manog take off man ini sometime this year kay ti balantaman kun ano ka importante ang edukasyon. So maga-roll out man kami this year sang aton nga scholarship for children of OFW. So ini siya bag-o naman nga programa and may ara pagid kami mga proposals for next year pagid kay because we never stop nga naga-conceptualize ka mga programa para nga mapasangkad pagid naton ang aton nga serbisyo sa mga OFWs, not just for the OFWs but of course sa aton pagid nga mga regular programs kay ti ang tawagan ni Sir Bombet ang peso kuno is not just employment facilitation but it's already employment facilitation and protection. Kinsugpunan niya na sang protection ang amon nga serbisyo. So that is why we continue to collaborate, we continue to level up kag of course we can have this with your support gid yes. ang media dako gid ang support sa amon kay ti kamo man ang nagalawag, kamo man ang nagapasangkad sang amon nga mga programa, and of course we collaborate with you so that ang taga-probinsya kang Iloilo makamaan man makabalo sang aton nga mga programa kag damo gid maka-avail sang aton nga programa. Kagkanami na kay kada tuig, no, naga-innovate, no, kag naga-add up, no, mga programa sang aton nga public Employment Service Office sa probinsya sa Iloilo. Ti ini bangod hindi lang si Ma'am Cynthia, no, ang ginatagan recognitions including mga mapisan, no, mga pisan, mga nagapulaw nga mga empleyada sa Iloilo Province aton Public Employment Service Office, Doc Cynthia. Yes, hindi ni namon malabutan na no kung waay sa suporta ninyo. Gapasalamat gid kami. Of course ang akon man nga team kay because we have a very dynamic Yes. team. Kaganami man sang akon nga mga staff kay we work hard pagid. We work hard and we work smart. O kumbaga para nga at least mapasangkad pagid namon ang amon nga serbisyo kay we want naman nga daan balanta naman nga daan ang development mantra ni Gov, which is the Yes. more progressor. Yes, yes. Ang iya nga ay movement for a robust, progressive, globally competitive and resilient province of Iloilo. So that's why nagahimakas gid kita kahit papaano maskin kapoy na kung kaisa hamba ko gani sa staff ko if kapoy pahuway, but if ara naman okay naman balik naman kami sa obra and we never stop even weekend gabalik kami para lang matapos namon ang amon nga obra. So that's how we work at Peso. Of course teamwork is the key always, sir. Teamwork and cooperation gid. Kanami gid, no. Yes. Partner, batian, no, ang mga programa updates especially sa aton nga mga OFW ang taga province of Iloilo.
pinagi sa aton nga guest no subong Yes. si Doc Cynthia Dario sa anton nga Iloilo Province Public Employment Service Office. Mamayloyag ikaw nga pasalamatan, may mensahe ikaw sa aton nga mga OFW kagila mga pamilya, mga stakeholders kag mga ahensya sa gobyerno nga amoning inyo nga kuan nga katuwang partner sa pagtag sa nga serbisyo sa aton sa nga mga overseas Filipino worker sa probinsya sa Iloilo. Doc Cynthia. Yes, no, una gid ginapasalamatan tagid si Gov Toto, no, ang aton nga gobernador because he is very supportive of the programs of the Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Of course, ang aton nga legislative body headed by Vice Gov, ginabuligan gid kita nila, our board members, kag our stakeholders, ang partners naton, of course, kamo the media, kay we could have not attained all this kung waay sa suporta kag bulig man ninyo. Of course, ang aton nga mga municipal peso managers, ang aton nga mga barangay peso coordinators, kag ang aton nga mga OFW associations. So, kita no sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office together with my team, nagapangayo pagid sang inyo nga bulig kay ti as hambal ko hindi ni namon ma-attain without your help. And of course, ang aton nga gobernador no nagahinyo gid sa aton nga mga OFWs nga to remain calm, sundon lang nila ang mga advisories, and of course communicate with us because we are there to help and to support them in whatever way nga makaya gid namon kag ginakaya gid namon. Kay tibal antaman nga ang aton nga mga OFWs are the sector nga dapat gid naton ulikdan sa subong nga mga tinion, kay because ang ila nga ginaagyan dito sa Middle East. So amo na sir ang aton nga panawagan gid sa tanan. And of course sa mga families man no, ginapanawagan man namon nga ti mag-coordinate lang sa amon so that we will be able to know kung ano ang assistance or ano ang bulig nga gusto nila ipalabot sa Iloilo Provincial Government. Sir, there you have it, no, partner? Aton Yes. sining head sa Public Employment Service Office, si Doc Cynthia Dario, sa aton sining programa, happening now the explainer, no? Kag iya gin-explicar sa aton nga mga viewers and followers mga updates and ongoing programs and other services nga gina-offer sa aton nga Iloilo Public Employment Service Office. Nga mga programa and activities no and updates man para sa aton nga mga OFW dito nga naigo sa giyera sa Middle East, partner. Thank you so much, Kid, no, sa kay Dr. Cynthia sa pagbisita, pagkanto diri sa aton palatuntunan, subong iya nga adlaw sinisang Sabado. Kag dugay-dugay partner, no, Yes. sa aton sini nga panumbalik, may kaupon naton si Sir Jake Coquin diri sa aton sini nga pagpangalagad agod sa dugang nga update angot Update, man. no? Yes, angot man sa development diri sa Marlos Filipino Asian Restaurant. Ano balang balantayan sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa may probinsya sang Iloilo kang subong man sa syudad sang Iloilo kay man ang city partner na ibaluan naton ko na gid ni Congested na, correct. gid. Yes. Gutok na. Kadto sila no diri sa Pavia Metro Iloilo Yes. agod makakita sila sang lainan naman or makaangkon sila sang lainan naman nga experience dining experience kag sa masunod no may damo pagid nga i-offer ang Marlos Filipino Asian Correct. Restaurant sa aton sini nga mga kauturan. Please stand by sa aton sining nga mga viewers and followers sa happening now the explainer.